Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Minsan, ang mga bagay na akala nating magiging kasiyahan natin ay nagiging dahilan para may mangyaring pwedeng magpahamak sa atin. Hindi natin yon pinapansin sa pag-aakalang hindi lang sinasadya ang lahat. Ngunit paano kung ang sitwasyong yon ang magparanas sa iyo ng kakaibang pakiramdam na hindi mo pa nararanasan sa buong buhay mo? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa inyo at sa mga tagapakinig nitong programa mo sa YouTube. Isa ako sa masugid na tagahanga mo noon, kaya sinubukan kong magpadala ng sulat sa iyo. Noong una ay nagdadalawang isip ako kung isishare ko ito sa iba o itatago na lamang dahil alam kong wala naman talagang maniniwala sa naranasan ko. O mas tamang sabihing naranasan namin. Oo, madami kaming nakaranas ng kakaiba pero ako lang ang nagkalakas ng loob na ibahagi ito sa iba. Para na rin siguro magsilbing babala sa iba at hindi na rin nila maranasan pa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jess. Hindi ko tunay na pangalan yan. Ang karanasang ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari neto lamang nakaraang buwan. Kalalabas ko lamang po sa trabaho noon. Umuwi kaagad ako para magpahinga. Tipikal na routine ko po yon. Nauuwi kaagad ng bahay after mag-work. Hindi ko hilig ang gumala pagkatapos ng trabaho dahil mas gusto kong magbasa na lamang ng mga librong koleksyon ko. Namamahinga ako noon, nakahiga lang sa kama at nag-i-scroll sa phone ko nang pumasok sa kwarto ko si inay. Tinanong niya kung gusto ko raw sumama sa kapatid ko sa pamamasyal dahil hindi nga ako halos nakakalabas ng bahay. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin para pumayag sa alok ng nanay ko. Naisip kong tama naman siya. Minsan lang talaga akong lumabas at mamasyal kaya pumayag na rin ako. Kaagad akong bumangon at naghanda. Nakapambahay lang naman ako dahil sa malapit lang naman kami pupunta. May isang park kasi dito sa Tarlac na nasa taas ng burol at doon nila napiling pumunta. 7 pala kaming magkakasama noon kasama ng kapatid kong si Che ang boyfriend niya na siyang driver ng sasakyan. Si RV. Katabi ko naman ang half-sister kong si Elsie at nasa kabilang dulo naman ay ang pinsan kong si Andrew. Sa likod naman ng sasakyan ay ang dalawa pa naming kaibigan na sina JR at John Paul. Fortuner ang sasakyan namin. Tamang-tama lang para sa pamamasyal. Dahil na rin sa kagustuhan naming makita ang ganda ng lugar. Nang mas malinaw ay binuksan namin ang bintana ng sasakyan at pinatay ang aircon. Sa wakas ay muli ko nasilayan ng lunti ang kapaligiran. Malayo sa sementadong opisina kung saan ako madalas naglalagi para magtrabaho. Higit pa roon, ito rin ang karanasan na masasabi kong madadagdag sa core memory ko. Hindi ako adventurous na tao tulad ng mga kasama ko. Pero dahil na rin sa gusto kong maranasan naman ang nararanasan ng iba ay sinubukan kong sumama. Kaya lang ay mukhang hindi lang adventure
ang madadagdag sa core memory ko pagkatapos ng araw na yon. Kasama na rin ang horror sa mararanasan ko. Alas 5 ng hapon noon nang magkayayaan kami na pumunta sa nasabing burol. Bago kami umalis ay nag-check muna ng sasakyan si RV. In fact, dumaan pa kami sa isang car wash para ipacheck ang kotse niya. Wala namang ganong aberya noong mga oras na yon. Smooth lang ang aming biyahe. Bagamat matarik ang daanan ay wala naman naging problema sa pagpanhik namin. May araw pa noon at dahil mainit ang panahon ay sigurado akong kahit alas 6 na ng hapon ay may araw pa rin. Kaya lang habang tinatahak namin ang daanan, doon na kami nakaramdam ng tila ba may pumipigil sa aming pumunta sa gusto naming puntahan. Hindi pa man kami nakakarating sa park na pupuntahan ay nakalagpas kami sa kanto papasok ng burol. Dahil nga bago lang kami sa lugar ay hindi naging madali para sa amin ang makapunta roon. Sinubukan ng kapatid kong gumamit ng Google Map pero walang signal ang kahit na anong network. Sinubukan ko rin gawin ang ginawa ng kapatid ko pero wala ring nangyari. Kahit ang location application ko sa cellphone ay hindi rin gumagana. Nagtanong-tanong na lamang kami kesa problemahin ang mga nangyayari. Tumigil kami sa isang tindahan para makapagpahinga. Dahil may dala namang kaming pagkain at inumin, bumili na muna kami ng yelo sa tindahang yon. Pero sa pagandar ng sasakyan, napansin namin na hindi balanse ang pag-arangkada nito. Nang mapagtanto yon ay kaagad bumaba si RV ng sasakyan para tingnan kung ano ang problema. Doon niya nakita na may pakong bumaon sa kaliwang gulong na nasa unahan ng kotse. Binunot niya kaagad ang pako sa gulong para hindi na ito gaanong makasagabal. Nagsibaba naman kami ng sasakyan para sana palitan ng nabutas na gulong. Kaya lang may problema. Nakalak ang spare tire ni RV at naiwan ang susi ng lock sa bahay nila sa Cavite. Hindi pa namin pinansin noon ang problema, pinagtawanan pa nga namin ang nangyari sa halip na problemahin. Kaso'y para bang sinasadyang ihagis sa kalsada ang pako para mabutas ang gulong ng kotseng aming sinasakyan. Wala kaming ideya noon na talaga palang nangyayari yon sa lugar na pupuntahan namin. Dahil sa insidenteng nangyari, nag-decide si RV na maghanap ng vulcanizing shop para sana ipagawa ang gulong na nabutas. Kasama niya si John Paul at nilakad lang nilang nasabing vulcanizing shop na malapit lang daw doon. Umasa kami na sa pagkakataong yon ay magagawa ng paraan ng problema pero mali kami. Inabot ng halos 1 oras si RV at John Paul sa umano'y vulcanizing shop. Sa paghihintay naming 5 inabot na kami ng paglubog ng araw. Tumambay muna kami sa tabi ng kalsada. Walang ganong tao roon pero may liwanag naman mula sa streetlights. Kaya nakampante pa rin kami na safe kami sa lugar kung saan kami pansamantalang nagstay. Kahit papaano ay nag-enjoy naman ako. Dahil may nakita kaming mag-iina na may dalang maliliit na baboy ramo. Doon pala sila nakatira. At katutubo sila na galing sa kabilang barangay. Dahil doon ay binigyan naman sila ng pagkain na dala namin. Sa halos 1 oras naming paghihintay kina RV at John Paul, nabigo pa rin kami. Sarado raw ang vulcanizing shop na malapit doon at wala daw ang gumagawa ng gulong. Pero may kasama silang mga bata na nag-drive pabalik kung saan kami nasiraan. Sabi ni RV, wala nang choice kundi ang sirain ng lock ng spare tire na nasa ilalim ng sasakyan, kaya nanghiram siya ng lagaring bakal sa mga batang nasakyan nila. Tulad ng inaasahan, 4 silang nagtulong-tulong para maputol ang kandado ng pumalit na gulong. Habang ako naman kasama ang 2 kong kapatid ay pinagmamasdan lamang kung ano ang ginagawa nila.
Kung hindi ako nagkakamali, inabot ng halos kalahating oras ang pagputol sa lock ng spare tire ng kotse. Dahil sa madilim na ang lugar ay hindi na namin inakalang magiging ganong katagal ang pag-i-stay namin doon. Nagawa naman kaagad ang sasakyan pero hindi na kami tumuloy sa tuktok ng burol. Dahil sarado na ang daan papunta roon at wala na rin gaanong dumadaang sasakyan sa kalsada. Napagkasunduan na lang naming 7 na sa ibang lugar na lamang kami pupunta. Pero bago yun ay dumaan ulit kami sa tindahan kung saan kami nasiraan para kumpirmahing may gumagawa nga ba ng ganong gawain sa lugar na yon, ang pagtatapon ng pako sa kalsada. Isang lalaki ang lumapit sa amin at sinabing sinasadya daw gawin yun ng mga taong nagbabantay sa burol para pagkakitaan ang mga turista. Doon namin nalaman na hindi pala dapat kami ang target ng mga nagbabantay kundi ang sasakyang kasunod namin. Kami lang daw ang napagbalingan dahil inakala nilang kami ang hindi nagbigay ng bayad sa mga bantay. Nadismaya kami sa mga nalaman. Hindi namin inakalang may ganong klase pala ng anomalya sa nasabing lugar na dapat sana'y magiging lugar para sa mga turista na ang gusto lang ay makapasyal. Dahil sarado na rin naman ang park ay nag-decide na lamang kami na pumunta sa ibang lugar. May malapit na night market sa kinakaroon na namin kaya doon na lamang kami nagkasundong palipasin ang nararamdaman naming pagkadismaya sa mga nangyari. Siguro'y aral na rin yon para sa amin na huwag na lang basta magtiwala sa kung kani-kanino, lalo na sa daan. Maging mapagmatsyag din sana sa mga lugar na pupuntahan lalo't bago pa lamang kami roon. Hindi naman ganon kahirap gawin ang bagay na yon lalo pat marami kami. Iyon nga lang ay hindi namin masyadong napaghandaan ang bagay na yon. At kahit pa sabihing naging handa kami sa nangyari ay hindi pa rin talaga maiiwasan na maaari ka pa rin mapahamak dahil may mga pangyayari talagang hindi maiiwasan. May mga taong hindi rin gaano mapagkakatiwalaan at lugar na mapupuntahan na hindi mo alam ang kahihinatnan. Oras na pumunta ka na. Masaya naman ang paglalakbay namin noong una patungo sa night market. Nagpatugtog pa nga kami habang ang mga kasama ko ay may mga dalang alak sa sasakyan na nag-iinuman. Pero syempre ako at ang half-sister kong si Elsie ay hindi uminom kaya aware kami sa mga nangyayari. Hindi namin inakala na sa pagbagtas namin sa kalsada ay doon na mangyayari ang isa pang bagay na mas ikinabahala namin. Papadudot buong akala ko ay makakapunta na kami ng matiwasay sa patutunguhan namin. Subalit bago pa man kami makarating doon ay isa na namang pangyayari ang sumalubong sa amin na hindi namin inakalang mangyayari. Habang nagmamaneho si RV ay nagulat kami nang bigla siyang promreno. Hindi namin inaasahan yon kaya lahat kami ay nagulat. Kaagad siyang tinanong ni Che kung bakit bigla siyang napatigil. Bakit naman bigla kang tumigil? Tanong nito sa boyfriend. Kitang-kita naman sa mukha ni RV na namumutla ito. Maging ako na nasa likod niya ay nakita ang reaksyon ng mga mata niya mula sa rear view mirror sa harapan. Akala ko ay ako lang ang nakapansin noon dahil sa pagkakaalam ko ako lang ang may third eye sa amin. Pero mali pala ako, 3 pala kaming nakakakita sa imaheng bigla na lamang tumawid sa harapan namin. Ako, si JR at si RV na siyang nagmamaneho ng sasakyan. May tumawid na nakaputi, sabi niya na ikinabigla naming lahat. Nung una ay nagulat ako hindi dahil sa sinabi niyang yon kundi dahil nakita din pala niya ang nakita ko. Hindi ko yon pinansin nung una pero alam kong may sumusunod na sa amin. Akala ko kasi bata lang siya na nasa dilim. Pero sino ba namang bata ang tatambay sa lugar ng ganong kadilim na lugar? Doon ko napagtanto na hindi lang isang bata yon kundi isang ligaw na kaluluwa. Hindi ko binanggit sa mga kasama ko ang bagay na nakita ko bago pa man kami tumigil dahil ayaw ko rin namang matakot sila sa nakita ko.
Pero hindi ko akalaing pati si RV ay makikita rin ang nilalang na yon. Baka guni-guni mo lang dahil nakakainom ka na. Kontra pa ni Che. Hindi ako nagsalita noon dahil alam kong hindi lang yon isang guni-guni. Hindi pa naman masyadong nakakainom si RV noong mga oras na yon. Kaya sigurado akong may nakita ako. Hindi yun isang normal na bata lang. Siguro nga, sambit naman ni RV. Hindi ko na lang pinansin yon at nanahimik na lamang ako sa kinakaupuan ko habang sila naman ay maingay na. Sinabayan pa nga nila ang kanta sa speaker ng kotse habang ako ay hindi na halos makatingin sa bintana sa unahan ng kotse dahil sa totoo lang ay hindi ko inakalang marami akong makikitang kakaiba sa lugar na yon. Masyadong madilim ang dinaraanan namin at wala ring signal noong tingnan ko ang cellphone ko. Masasabi ko talagang secluded ang lugar na yon dahil wala halos street lights sa kapaligiran. Bagamat maganda ang daanan ay wala naman halos liwanag sa paligid. Bukod pa roon ay iba na rin ang hangin na humahampas sa balat ko habang tumatakbo ang sasakyan. Hindi ko alam kung kahibangan ba na sumama ako sa lakad na yon pero tingin ko sinadya talaga ng pagkakataon na sumama ako. Ang akala ko ay matatapos na doon ang nakakatakot na karanasan. Pero hindi ko inakalang may kasunod pa pala ang lahat, Papa Dudut. Buong akala namin ay huli na yon, pero mas kinilabutan kami sa mga sumunod na mga nangyari. Bigla na lang namatay ang headlight ng sasakyan na wala man lang pasabi. Akala namin ay may napindot lang si RV pero maging siya ay wala ring ideya kung paano nangyari yon. Dahil nga nawala ng ilaw ang unahan ng sasakyan ay napilitan kami na tumigil sa madilim na lugar. Ng mga oras na yon ay wala kahit isa sa aming nakapagsalita. Nabalot ng katahimikan ang buong paligid. Ano nangyari? May napindot ka ba? Baka naman may napindot ka, git ni Che nang bigla na lamang tumigil ang sasakyan sa gitna ng madilim na lugar. Wala, sagot naman ni RV. Hindi ko na napigilan pang magsalita. Isarado niyo ang bintana niyo. Agad kong wika sa kanila. Agad naman nilang ginawa ang sinabi ko. Sa totoo lang, kaya ako pinagawa yun ay dahil may kakaiba na akong nararamdaman sa kapaligiran. Hindi ko alam kung ano ang meron sa paligid pero may kakaiba talaga. Masyado kaming naging kampante noong una, binaliwala namin ang mga senyales sa pag-aakalang nangyayari naman talaga yon pero sumambulat na siya sa amin. Hindi lang isang beses. Subukan mo ulit paandarin, RV, ang sabi ko. Sa pangalawang beses ay binuksan niya ang makina ng sasakyan. Subalit ganun pa rin. Tila ba pinaglalaroan kami ng kung sino. Kung ano man o sino man siya. Isa lang ang sigurado ko. Hindi nakakatuwa ang ginawa niyang yon sa amin. Habang nasa kalagitnaan kami ng kadiliman at katahimikan ay biglang nagsalita si JR. May batang sumusunod sa atin kanina pa. Sabi niya na kinagulat ko. Napalingon ako sa kanya. Hindi ko inakalang pati siya ay napansin din pala yon. Nakita mo rin siya? Tanong ko. Tumango lamang siya. Kumalma lang kayo, huwag kayong matakot, singit naman ni Kuya Andrew. Alam kong paraan niya lang yon para hindi kami maparanoid. Pero kahit isa sa amin, alam kong kahit na anong gawing pagkalma ay takot pa rin ang nangingibabaw. Mas lalo akong nangilabot nang maramdaman ko ang ihip ng hangin na dumadampi sa balat ko. Para akong hinaplos ng malamig na kamay ng mga oras na yon. Tiningnan ko ang katabi kong si LC pero hindi naman siya gumagalaw sa kinakaupuan niya. Kaya sigurado kung hindi siya yon. Pumikit ako at pinakiramdaman ang kapaligiran. Sinabi ko na lang sa kanila na magdasal dahil yun lang ang alam kong paraan para mawala ang kung sino mang gumagambala sa amin. Sinubukan ulit ni RV na paandarin ang makina. Sa wakas ay nabuhay ito. Nabuhayan kami ng loob ng mga oras na yon pero sabi ko ay bumusina muna siya ng 3 beses.
Baka sakaling sa ganung paraan ay mawala at padaanin na kami ng kung sino mang kaluluwang yon at tila ba hindi matahimik. Ginawa naman niya ang sinabi ko bago kami dumiretso sa tinatahak namin. Alam kong mahirap paniwalaan ang nangyari pero naranasan talaga namin ang nakakatakot na karanasang yon. Sa pag-aakalang makakalis na kami ay gano'n na lang ang dobleng takot na naramdaman namin nang muli itong tumigil. Pero sa mga oras na yon nasa gitna kami ng isang tulay na halos walang dumaraang sasakyan. Muli kong pinakaramdaman ang paligid at mas lalo akong kinilabutan nang may naaninag ako sa labas. Sigurado kong hindi tao yon dahil nakita ko ulit ang batang sumusunod sa amin kanina lang. At noong mga oras na yon ay nakatingin siya sa direksyon namin. Walang reaksyon ang mukha niya pero isa lang ang nasisigurado ko. May gusto siyang iparating sa amin ang mga kasama ko. Hindi ako namamalikmata, may kakaiba talaga sa lugar na yon na hindi ko maipaliwanag. Maraming beses na akong nakakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng normal na mata. Pero ng mga oras na yon ay may ibang gustong ipahiwatig ang sitwasyon sa amin. Pinilit ni RV na buksan ulit ang makina ng sasakyan subalit bigo siyang paandarin muli yon. Nang muli ko namang lingunin ang kinakatayuan ng nilalang na nakita ko ay wala na ito roon. Tila ba na wala itong parang bula na ganong kabilis. Naglaho na lang ito basta sa hangin at doon ako mas kinilabutan nang muli kong maramdaman ang lamig sa pagkakataong yon. Mas kinabahan ako nang maaninag ko siya. Katabi na siya nina JR at John Paul na nasa likod lang namin. Nasa taas siya. Yun lang ang sinabi ko pero alam ko talagang katabi lang siya ng mga kasama ko sa likod. Ayaw ko lang kasing magkaroon ng hindi magandang komosyon. Baka kapag sinabi ko ang katotohanan ay hindi maging maganda ang epekto sa amin. Narinig ko na lamang na humihikbi si Elsie sa tabi ko bago hinawakan ang braso ko. Ramdam na ramdam ko ang takot ng kapatid ko ng mga oras na yon at nanginginig siya at hindi halos makagalaw sa kanyang kinakaupuan. Bata pa siya kaya alam kong hindi siya handa sa ganong klase ng sitwasyon. Alam ko rin na ako lang ang makakapitan niya ng mga oras na yon kaya nilakasan ko na ang loob ko. Kuya, natatakot ako, sabi pa niya. Sinabihan ko na lamang siya na magdasal at lakasan ng loob niya. Hindi ko ipinakita sa kanya na natatakot din ako dahil baka mas lalo siyang umiyak. Ang katahimikan ng paligid sa amin ay tila ba nagpapahiwatig ng nakakakilabot na sitwasyon. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit sa gitna pa talaga kami ng tulay na matayan ng makina may kung sinong gustong makipaglaro sa amin. At sa kahuli-hulihang pagkakataon ay muling pinaandar ni RV ang sasakyan. Bigla naman itong nag-warning na under maintenance ang system kaya naghintay pa kami ng ilang minuto. Matapos ngayon ay siya, ang sasakyan na mismo, ang kusang nagbukas ng makina. Napaisip din ako bakit sa mga oras pa na yon mangyayari sa amin ang kababalaghan na yon. Isa pa ako talagang system lang ang may problema ay bakit 2 beses kaming namatayan ang makina. Hindi ko na alam kung alin pa ang dapat kong paniwalaan. Isa lang talaga ang gusto kong mangyari ng mga oras na yon. Ang makauwi kami ng buhay at ligtas sa bahay, ano't ano pa man ang kababalaghang mangyari sa amin, yun lang ang dasal ko. Papadudod para ako nabunutan ng tinik nang mabuksan ang makina ng sasakyan at nagdire-diretso na kami. Saka lang kami nakahinga ng maluwag nang makitang may mga streetlight na sa mga daanan. Pagkatapos ng mga nangyari sa amin ay pinangako na namin na hindi na kami babalik sa lugar na yon. Sobrang daming nangyari. Halos hindi ko na alam kung alin ang paniniwalaan ko, Papadudot. Nagbilin pa ako noon kay RV na bumusina pagkalagpas namin ng tulay. At nung ginawa niya yon ay sakalang nawala ang kakaibang lamig ng hangin sa pakiramdam ko. Hanggang sa biyahe ay pinag-uusapan pa rin namin ang nangyari. Doon na nagsalita si John Paul tungkol sa mga narinig niyang kwento sa mga dumaraan sa lugar na yon. Minsan na kasi siyang napadpad sa nasabing lugar. Base sa narinig niyang kwento, may mga pumupunta raw doon na pinagpakitaan ng kung ano-anong klaseng nilalang.
At ang lugar na yon ay ang madalas na pagtapunan ng bangkay at naging libangan na rin ng mga sundalong lumalaban noon sa giyera. Kaya tingin ko ay hindi katakatakang may mga pangyayaring tulad ng nasaksihan namin. Maswerte tayo at bata lang ang nakita natin. Kung ibang nilalang yon, baka kung ano na ang nangyari sa atin, ang sabi ko. Dahil na rin sa marami na akong karanasan sa kababalaghan ay masasabi kong hindi pa yon ang pinakamalalang nangyari sa akin. Hindi lang talaga ako naging handa sa pangyayaring yon dahil akala ko ay mag-i-enjoy lang ako. Hindi ko naman inakala na mas grabe pa roon ang mangyayari. Masyado ako naging kampante ng mga oras na yon, Papa Dudut. Wala sa isipan ko na may makikita kaming kakaiba ng mga oras na yon. Bagamat maraming nangyari sa amin ang gabing yon, pinili pa rin naming tumuloy sa lugar na nais naming puntahan. Nang makarating kami sa night market ay doon lang kami mas nakahinga ng maluwag. Pumarada kami sa tabi ng daanan at bumaba ng sasakyan para magtingin-tingin kung saan pwedeng tumambay pansamantala. Nagpasama ako kay Kuya Andrew na bumili ng makakain dahil nagkikrave ako sa kikiam. Luckily may nakita naman akong stall na nagtitinda ng street food. Dahil siguro sa takot ay gusto kong biglang kumain ng comfort food ko. Para kahit papaano ay maibsan ang nararamdaman ko sa naranasan namin yon. Natatawa na lang talaga ako pero at the same time ay naisip ko na may maganda rin namang naidulot sa akin ang karanasang yon. Kahit paano ay nawala sa isipan ko ang bigat ng trabaho. Grabe talaga yung experience natin, kuya. Hindi ko makakalimutan ang gabing ito. Natatawa ko pang biro habang kausap ko si Kuya Andrew. Kahit ako pero sa ganong sitwasyon dapat palagi kang kalmado, sabi naman niya. At some point tama siya pero hindi lahat ng tao ay may kakayahang pakalmahin ang sarili, lalo pa takot ang nararamdaman. Sa totoo lang, takot ang isa sa mga pinakaiwasang maramdaman ng tao. Kaya oras na dumating ang bagay na kinakatakutan ng lahat, dalawa lang ang maaaring mangyari, ang mataranta o kumalma. Habang pabalik kami sa lugar kung saan kami tumatambay ay nasilayan ko na nagkukumpulan sila at may pinapanood sa isang cellphone. Nagtaka ko kung ano yung pinagkakaguluhan nila. Kagad naman akong lumapit sa kanila at doon ko napagtanto na nagvi-video pala si Che habang nasa daan kami kanina. Hilig niya kasing kumuha ng mga video sa tuwing may pinupuntahan kami. Dahil nga nasa unahan siya ng mga oras na yon ay hindi niya pinalagpas ang pagkakataon. Lahat ng madadaanan namin ay kinukuha niya maliban lang doon sa part na dumaan sa harapan ng sasakyan ang nakaputing bata na bigla na lamang lumiban. Sakto kasing pag-stop ni RV, tinigil ko na yung pagvi-video, sabi pa niya. Hindi ko alam kung coincidence lamang yon pero hindi ko na lang talaga inisip na may kinalaman pa ang bagay na yon sa nangyari sa amin. Kasi sa totoo lang ay sumasakit na rin ang ulo ko sa mga nangyayaring kababalaghan at gusto ko na rin talaga noon na makauwi kami ng ligtas. Madami na rin nangyayari sa amin at hindi ko na alam kung sa pag-uwi namin ay may panibago na namang kaming kababalaghang makikita. Kaya bago kami umuwi, abot langit ang dasal ko na wala na sanang sumunod na maganap pa na maaaring magdulot ng takot sa amin. Ilang minuto rin kaming naglagi sa night market bago kami nagpasyang umuwi dahil na rin sa mga nakainom ang mga kasama ko. Medyo nagiging maingay na rin sila pero ako ay tahimik lang. Pinakikiramdaman ko pa rin ang paligid ng mga oras na yon. Mabuti na rin at sigurong maingay ang mga kasama ko para kahit papaano ay naibabaling ko sa ibang bagay ang atensyon ko. Ginawa na nga lang nilang biro ang mga naranasan namin at naisip kong isa yon sa mga paraan nila para mawala kahit papaano ang takot sa katawan. Nakausap ko si RV tungkol sa nakita niya, kinumpirma naman niya na may nakita siyang lumiban sa harapan ng sasakyan na nakaputi. Doon ko sinabi na nakita ko rin ang nakita niya at nung unay hindi siya naniniwala. Pero nung sinabi ko na nagsusulat ako tungkol sa mga kakaibang nakita ko sa paligid, doon pa lang siya naniwala sa akin. Yes, Papa Dudut, nagsusulat ako ng horror sa isang paid platform. Nung unay libangan ko lamang pero kalaunay naging side hustle ko na rin at isa yon sa naging oportunidad sa akin para makapagsulat ng karanasan ko at heto nga,
Nasulat ko ang nakakatakot na karanasang ito sa iyo. Alam kong karamihan sa mga nakikinig sa inyo ay hindi maniniwala sa akin pero wala akong pakialam. Totoo naman ang sinasabi ko at sinusulat ko dahil kitang-kita mismo ng mga mata ko ang mga nangyari. Maaring ang iba sa mga tagapakinig ay tumaas ang kilay sa mga sinabi ko sa pag-aakalang gawa-gawa ang kwento ko. Pero hindi ba kapag nagsishare ka ng kwento dapat first-hand experience mo rin ang sinasabi mo? Kaya ang inilalahad kong kwento ngayon sa inyo ay totoo at walang halong kuro-kuro. Nang makauwi nga kami ay ikinuwento ni Che ang lahat sa nanay namin at isa ko pang kapatid na si Erica kasama ang asawa nitong kararating lang din ng mga oras na yon. Saka ko lang din naisipang sinipin ang cellphone ko nang makauwi kami at doon ko nakita na 3 ng missed calls ang meron galing sa nanay ko. Nag-message pa siya kung nasaan kami pero dahil nga walang signal sa pinuntahan namin ay hindi ako nakapag-reply agad sa kanya. Sinabi pa niya na susunod na sana sila sa amin para sunduin kami pero wala ni isa sa amin ang sumagot. Nakauwi naman kami ng matiwasay kaya naibsan na kahit papaano ang pag-aalalang nararamdaman ng ina ko. Idinaan ko na lamang din ulit sa pagkain ang pagod na nararamdaman ko. Matapos nga noon ay nagbukas ako ng social media ko. Nagpunta ako sa kwarto. Marami ng notifications pero ang una kong ginawa ay isearch ang lugar na pupuntahan sana namin sa Borol. May video tungkol doon akong napanood about sa park na yon sa tuktok ng Borol at magaganda naman ang nagiging reviews and comments ng ibang nakakapunta sa lugar na yon. Pero may isang komentong talagang nakapukaw ng atensyon ko. Base sa komento ng isang netizen, may mga nakakatakot daw silang karanasan sa pagpunta sa nasabing lugar. Hindi ko alam kung katulad din ng nangyari sa amin ang naranasan nila kaya nagbasa pa ako ng ibang comments. Doon ko nalaman na may mga kaluluwa umanong nagpapakita sa isang tulay papunta sa Borol. Kaya nagbabala ang iba pang mga naroroon na huwag magpagabi lalo na't unang beses pa lamang pupunta sa nasabing parke. Doon ko mas lalong inalam pa ang history ng lugar. Dahil na rin sa malikot ang isipan ko, hindi ko natiis na mag-research pa tungkol doon at naging bala ko sa mga nalaman ko. Ilang dekada na ang nakakalipas nang may matagpo ang bangkay sa nasabing lugar. Hindi pa noon uso ang cellphone kaya hindi yon nailathala kaagad at nabalitaan sa buong bansa. Sinasabing ang batang iyon ay pinagsamantalahan daw ng mga lasing at pinatay bago itinapon ang bangkay sa may tulay. Halos hindi makilala ang bata sa larawang nakita ko. Pero ang nakita kong suot nito ay kaparehas noong batang nakita ko rin na dumaan nung nandun kami. Puting bestida ang suot nito at ang nakapagtataka ay hindi man lang nahanap ang mga gumawa noon sa kanya. Maaring wala na nga rin ang mga ito dahil matapos nga ang nangyari ay wala nang balita sa mga gumawa ng karumal-dumal na krimen. Hindi ko na inalam ang mga sumunod na nangyari sa bata pero ipinagdasal ko na sana'y matahimik na po siya. At sa mga gumawa noon sa kanya kung buhay pa sila ay sana'y usigin sila ng konsensya nila. Napalitan ng awa ang takot na nararamdaman ko dahil sa mga naramdaman ko. Hindi deserve ng batang iyon ang basta na lamang bawiin ang buhay ng kung sino. Napakabata pa niya para putulin ang kanyang mga pangarap. Hindi ko rin sigurado kung may magagawa pa ako pero ang tangi ko na lang may bibigay sa kanya ay dasal para matahimik na ang kanyang kaluluwa. Papadudot masasabi ko talaga na hindi lang coincidence ang lahat ng nangyaring yon sa amin. Hindi ko lang talaga alam kung sa paanong paraan ko matutulungan ang kaluluwa ng bata dahil kahit ako ay walang kakayahan para mabigyan siya ng hustisya. Hindi naman sa naduduwag ako pero anong gagawin ko kung ang tanging kakayahan ko lamang ay makita siya. Pero ang makausap siya ay hindi ko man lang magawa. Gusto ko sanang magkaroon ng hustisya ang pagkamatay niya pero wala akong ideya sa kung ano ang gagawin ko. Hanggang sa pagising ko, iyon pa rin ang nasa isipan ko. Hindi ako nilulubayan ang sitwasyong yon hanggang sa panaginip. Kaya naisipan ko na baka kapag shinare ko sa inyo ang naranasan ko ay mawala na ang agam-agam at pag-aalalang nararamdaman ko. Nagbabaka sakali din akong oras na mabasa mo itong sinulat ko ay mawala na sa panaginip ko ang pangyayaring yon.
Kung sakali mang mabasa mo ito at marinig ng mga tagapakinig mo, sana'y isa rin sila sa magdasal sa kaluluwa ng batang nakita ko. Kung sakali mang may magtanong sa akin kung totoo ang kwentong ito, isa lang ang masasabi ko. Maraming kaming nakaranas at kung ano man ang sinasabi nila ay kaparehas lang din ng sasabihin ko. Ang mga kasama ko ang mismong magpapatotoo sa mga nakikita ko, kaya kumpiyansa akong totoo at walang halong biro itong nasabi ko. Gusto ko sanang magpasalamat sa iyo, Papa Dudut, sa pagpili mo ng kwento ko. Nawa ay tumagal panalo ang programa mo sa YouTube at mas marami ka pang may bahaging kwento ng iba. Kwentong pag-ibig man yan o kwentong katatakutan. Madalas pa rin pala akong nakikinig dito at naniniwala ako sa mga kwentong binabasa mo. Minsan pa nga ay nagko-comment ako dahil nararanasan ko rin ang mga bagay na naranasan ng mga nagbabahagi ng kwento sa channel mo. Hindi man paniwalaan ng iba, pero para sa akin, kung hindi mo pa talaga mararanasan ng isang bagay ay hindi mo talaga masasabi kung totoo o hindi. Hanggang dito na lamang, Papa Dudut. Muli maraming salamat sa pagpapaunlak mong basahin ng kwento ko. More power sa inyo at dito sa channel mo. Alam kong marami pang gustong makinig ng mga kwentong galing sa iyo. At alam ko rin na marami pang gustong mag-share ng kwento nila. Nakakatakot man ito, nakakakilig o nakakaiyak. Lalong-lalo na po sa mga aral na inyong ibinabahagi. Lubos na gumagalang, Jess. Maraming pagkakataon na hindi tayo madaling maniwala sa mga kwento, lalo pat hindi naman talaga yon nangyayari sa totoong buhay o nararanasan natin sa pang-araw-araw. Subalit sa karanasang inihayag ni Jess, isa yon sa karanasang hindi niya malilimutan sa tanang buhay niya. Maraming haka-haka tungkol sa mga nangyari sa kanya at sa mga kasama niya, pero ang paniniwala pa rin niya ang nangingibabaw sa lahat ng yon. Nailigtas din sila ng panalangin nila sa kabila ng lahat, gawa man ng mortal o kaluluwa. Ang mga naranasan nila ay naging ligtas pa rin sila sa pamamagitan ng pagtawag sa Diyos. Yan po ang pinakamahalaga sa lahat. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel at sana po ay makapag-subscribe din po kayo dyan. At ganoon din sa Gianna Vlogs. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.